papakita ko sa inyo kung paano yung tamang pag-set up nung operating system natin ha. Alam nyo ba na hindi mo masi-set up si Windows 11 kung wala kang internet connection? Pero meron tayong paraan para ma-bypass po natin yung connection po niya. Papakita ko sa inyo kung paano. Aray ko! Ano? Nag-vlog ako dito. Ano? Ito. Papakita ko sa inyo kung ano lang to, mga simpleng tips lang na pwede mong gawin kay Windows 11. Before kay Windows 10, pwede mo siyang i-turn off sa Task Manager, pero ito kasi ito yung way. So yung anong gagawin natin ay Shift tapos F10. Ayan ha. Then ito type natin para ma-bypass natin yung connection niya. Type natin yung out of box, bypass, then RO. Ito niya. Then press enter. Para hindi na natin kailangan i-connect sa internet yan. Offline siyang i-install natin, i-set up natin yung operating system niya. Para hindi na siya manghingi ng ilalabas ng network connection, pero pwede natin i-skip. No need to connect sa Ethernet. Okay? I-follow nyo lang ako guys. O kung magustuhan nyo man yung video na to, pwede mo rin i-share. Yan na yung katana natin ha. Yung bago na yan. i9 na 14th gen. 14900 HX. So, baka sabihin nyo mabagal, ganun talaga sa una kasi naka-pre-install pa lang yung operating system. So, kailangan na natin siyang set up. Pag bumili kayo ng laptop, kailangan hindi siya naka-set up yung Windows. Kung sakaling naka-set up na yung Windows, possible niyan, demo unit na siya, hindi nila ni-reset, parang gano'n. Hindi na sa brand new. Mamaya, baga galing sa client yun, binalik na, napili nyo. So, yung bagong unit natin na brand new, yan kasi hindi pa nasa-set up yung Windows. So, ngayon, set up siya natin. Click mo ng continue. Video, hanapin natin yung Philippines. Philippines. Yes, ang yung Philippines. Hanapin lang natin siya. Element OP. Yan, click na lang. Then, yes. Keyboard. Kahit escape mo na yung keyboard niya. So, skip ko lang. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo kasi kanina pag hindi tayo nag-bypass nung network, walang option na ganito. So once na nag-bypass tayo, pwede natin skip yung internet connection. Kasi kung once nag-connect ka ng internet, ang tagal niyang natapos. Abutin ka ng ilang oras. So, next na natin yung password. Kahit kung nang open na tayo maglagay ng password. Ito optional, pwede mo silang i-off. Yan ha. Kung ayaw mo yung mga naka-turn on dyan, pwede natin turn off yan. So, yun na. Antayin na natin na pumunta sa desktop. Yan. Nakaset up na yung Windows natin. So, ito pala guys. Papakita ko sa inyo kung ilan ba talaga yung wattage ng GPU. Kasi nakalagay dun sa charger niya is 240 watt. So mostly kasi pag 240, naka 140 o 145 watt yung graphics card. So papakita ko sa inyo Stay tuned lang and